Balikan po natin si Jennifer Baduria, ang ating kababayan mula sa Bahrain. Jennifer. Hello po, ma'am. Ayan. Jennifer, again, kamusta? Kamusta ka ngayon? Kamusta ang mga kababayan natin? Ako po ngayon sa totoo lang po hindi naman din po okay kung sasabihin ko naman pong okay. Kasi po kanina umaga po meron na naman po sumabog 3 beses po. Kausap ko po yung staff na One Balita po kanina. Narinig niya rin po yung pagsabog kanina. Mga Bale po sa ngayon, Oo. ano po, Go ahead. Mga anong oras yun, Jennifer? 6 o'clock po. Ng oras nyo. Gaano kalapit sa inyong lugar yung pagsabog? Bali, nakikita po parang tingin ko po malapit lang po dito. Kasi po yung sa langit po, bumabagsak po pababa, dito po malapit, dumadagundong po yung bahay dito kahit na po bato eh. Sinabi mo nga ay 10 years ka na dyan sa Bahrain, ano? At this is the first time, di ba, na nakaranas ka ng ganitong tensyon. Opo. Ano yung naramdaman mo nung unang nakarinig ka ng pagsabog? Naku po, takot na takot ako. Bumaba po ako galing rooftop pababa dito. Nagulat nga po yung mga amo ko din dahil natakot din po sila. Natakot ako. Yun nga po ang first time ko nakarinig ng bumagsak doon na na talagang nakakatakot po. At kahit na 10 taon ka na dyan sa Bahrain at tuloy-tuloy naman ang iyong trabaho, nandoon ba yung kagustuhan na makauwi na dito sa bansa? Opo, nandoon na po talaga, desidido na po ako umuwi talaga. Kahit na po hindi ko po siya natapos yung kontrata ko po, tsaka payag naman po yung employer ko na umuwi ako. Ang iniisip niya rin po yung takot ko po na nangyayari dito sa Bahrain. Sila din po, natatakot din po para sa kaligtasan po nila. Dito po yung pamilya nila kaya okay lang po sa kanila kahit sama-sama po sila. Ako po, nag-iisa lang din po ako na wala po yung pamilya ko. Speaking of your family, natawagan mo na ba sila? Nakausap mo na ba sila? Opo, on time po kami nagtatawagan kasi nakikibalita rin po sila sa akin, natatakot pa rin po sila sa kaligtasan ko po dito kasi once po na nagkagera po kasi hindi mo alam kung saan po tatama yung mga missile nila, yung mga bomba nila. Ang panggamit po kasi nila dito yung drone. Ngayon po hindi na po, bomba na po. Yun po ang nakakatakot po. Paano pag nakakarinig ka ng nakakaramdam kayo, nakaka-experience kayo ng pagsabog, anong nangyayari? Parang meron ba yan? Kasi yung mga ibang bansa, mayroong sirena. Nasasabihan ba Meron ba po, kayo? meron po. Meron po ditong sirena kada may natitrace po sila. Kaya lang po noong kahapon, wala po ako narinig. Nagising po ako kahapon ng 1:30. Yun, 3 beses po may sumabog po. Ang lakas po talaga. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko noong time na yun. 3:00 na po ako nakatulog. Sabi nga po ng amo ko, oo nga narinig po din nila kasi takot din po sila. Pag ganyan, na may mga ganyang pagsabog, ano ang instruction ng pamahalaan? Paano kayo magse-safety? Yun nga po, ang inaano ko po, kung tumawag po ako sa embassy natin dito sa Bahrain. Sabi ko po, magtatanong lang po ako kung ano ang assessment para sa amin dito. Kasi kung saan po kami tatakbo, kung saan po kami. Tapos sabi, pupunta po ako dyan sa Manama, sa embassy natin. Ang sagot po doon ng staff, sabi niya po, bakit po ako pupunta doon? Wala naman daw po akong gagawin doon. Sabi niya po sa akin, noong time na yon. Ganon yung pagkakasabi sa'yo? Opo, ng staff po na sa FB ko po kasi nakita yung ng embassy, Philippine Embassy in Bahrain. Yun po ang tinawagan ko, yung hotline po nila ng Messenger. Oo. At noong Yung po ang tinawagan ko. nung sumagot sa'yo, ay paano kayo nag-usap? Very concerned din ba naman sila? Binigyan ka ba ng maayos na instruction kung ano yung pwede mong gawin? Wala po nung time na yon.
Sabi niya po sa akin, bakit daw po ako pupunta ng embahada? Wala naman daw po akong gagawin at wala pa daw binababa ang gobyerno ng assessment para sa pa to, repatriation. Tapos sabi niya, as of now, okay naman. Sir, okay. 3 beses sumabog. Kung sabi mo sa akin dito, okay ang Bahrain. Sabi niya po sa akin gano'n. Sabi ko po, hindi po okay yung dito. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, oo nga, may sumabog nga. Ibig sabihin po, nagsisinungaling po siya. Ano daw yung pwede nilang tulong na maipaabot for now? Dyan sa inyo, kayo dyan sa Bahrain, na mga kababayan natin. Wala po siyang sinabi. Ang sabi po niya, may mga repatriation, meron ditong pagpupunta ng shelter. Ang Bahrain daw ang magsasagot sa amin. Sabi po niya ganon. Saan Hindi daw po yun? wala po siyang sinabi, wala po. Di ba sinabi niya na may mga shelter? So may naituro man lang bang mga shelter, yung mga pwedeng pagtaguan ninyo kung saan magiging safe? Wala po silang sinabing ganun, ma'am. Ang sinabi niya po, ang Bahrain daw po ang bahala sa amin dito, yung mga shelter ng Bahrain. Hindi ko po alam kung ano po yun. Kung saan po banda. Nagtanong ka ba? Kung Opo, saan? Nagtanong po ako. Alam ano? po niya yun. Siyang tumatawag doon sa yung Philippine Embassy in Bahrain. Siya po ang nag-assist po sa akin. Tapos pinadala ko yung mga ko doon, yung mga requirements ko. Huli na po siya nagpasa sa akin ng para siyang link na pipirmahan ko, ganun po. Nakuha mo ba yung pangalan nitong taong itong kausap mo? Hindi ko po siya nakuha yung pangalan niya po, hindi. Pero siya po ang sumasagot doon sa Philippine Embassy in Bahrain. Siya po yung nakakausap doon. Pero sa tagal mo dyan, Jennifer, mayroon ka bang mga kasamahan o iba pang OFW na, may samahan ba kayo? May community ba na just in case, kagaya niyan, emergency, or may natatanungan ka ba na mga kababayan natin dyan or community leader na pwedeng makapag-assist kung hindi kayo natutulungan ng embahada natin dyan sa Bahrain or wala silang masagot sa inyo? Wala pong nag-a-assist po sa amin, tsaka wala po kami community. Kumbaga, ang sarili na lang po namin ang inaano namin, lumalapit po kami sa mga ahensya dito sa EBIP po. Tapos yung kay Sir Rapi Tulfo po, nanonood po ako lagi. Doon po ako nakakakuha ng kasi baka matulungan niya po kami. Meron pa po kaming kasamahan dito sa kabila na Pinay din gusto rin pong umuwi. Hindi niya po malaman kung ano din gagawin niya, natatakot na din po sila. So, may mga kakilala ka, may mga kaibigan ka. So far, ilan kayo na sana'y gusto nang umuwi? Dito po sa amin, 2 po kami ditong kasambahay, tapos yung doon sa Ripa, isa. As of now po, hindi na po siya makontak. Ibig sabihin po, mas malala ang tension doon sa kanila. Gaano kalayo yun sa inyo? Bali, malayo din po ng konti. Sa tingin mo, mas malapit nga siya doon sa mga naranasan yung pagsabog dyan sa Bahrain? Opo. Siya po ang medyo malapit talaga. Na kailan nyo huling nakausap? Kagabi ng 12 o'clock, kausap ko pa po siya kasi humingi din siya ng tulong kasi po gusto niya daw po umuwi. At sinubukan mong tawagan ulit ngayon? Opo, gusto ko siyang tawagan para ipasok po dito sa programa na One Balita. Ano ang nangyari? Hindi mo na makontak? Hindi ko na po siya makontak. Nakalagay po doon 6 hours ago, not open. Ano ang panawagan nyo sa ating pamahalaan? Ano ang mensaheng gusto nyong ipaabot on behalf ng ating mga kababayan dyan sa Bahrain? Nananawagan po ako sa ating gobyerno na gusto ko mapasama sa repatriation para po makauwi ako sa Pilipinas. Yun lang po. Kasalukuyang nagsasagawa ng hearing sa Senado ngayon dahil nga may mga ibang mga kababayan din tayo na
nagreklamo na hindi daw naaasikaso kayo dyan, mga kapatid nating OFWs ng ating mga embahada. Ano, Totoo po yun. Totoo po yun. 2 beses po akong tumawag. Wala pong nasagot. Tapos pinapatay po nila. Totoo po yun. yun bang ibang mga kakilala mo dyan, mga kaibigan, ay sumubok din na tumawag sa ating embahada dyan sa Bahrain? Opo, malalaman niyo po dito yung isang kasama ko. Yun po ang magpapatunay po sa inyo. Ano ang kanyang naging experience doon sa pagtawag? Experience niya po, hindi po sinasagot yung tawag at saka ring lang po. 2 araw na po yun. Ganon din po sa akin. Bago nila na-assess kahapon lang po ng pagtawag ko ng umaga, nangingi po ako ng assessment para sa pag-uwi dito o makikibalita po ako kung saan po ako tatakbo in case na may pagsabog. Sabi niya po ay ang Bahrain lang po ang makakasagot sa amin na katanungan kasi yun daw po may mga shelter. Paano po namin malalaman kung saan po yung mga shelter dito? Aha. Naintindihan natin na bahala ang Bahrain doon sa mga shelter, pero dapat ay naturuan man lang kayo or nasabihan kayo kung saan ba itong mga shelter na pwede niyong takbuhan. Wala silang pakialam sa mga kasambayan. Late po ng tingin nila sa amin. Sino ang maliit ang tingin sa inyo? Yung mga taga-embahada? Opo. Kasi nung pagkasabi ko po na katulong lang po kami dito, bali po nanlamig po siya ng kasi sa akin. Hindi po maganda yung pagkasabi. Yung pakikipag-usap sa'yo, ibig mo bang sabihin, Jen? Opo. Paano nagbago? Yun nga po yung pagkasabi niya, bakit ka pupunta dito sa embassy? Yun po ang pagkasabi niya. At hindi mo, sabi mo nga ay hindi mo nakuha yung pangalan, pero lalaki yung sumasagot. Lalaki po. Kung makakausap ko siya, kilala ko po yung boses niya. Meron po kaming combo na chat, tapos yung tumawag ako na hindi nila sinasagot. Meron po. O siguro muli, ano ang iyong mensahe, apela sa ating pamahalaan kung hindi naman kayo masyadong naaasikaso or hindi kayo natutugunan ng ating embahada dyan? Ang pinapanawagan ko lang po, humingi po ako ng tulong sa gobyerno natin na ma-repatriate po kami agad-agad pagka in case na magka-aberya na po yung di na po ang gera po dito. Nakakatakot na po talaga. Gusto ko na rin po umuwi, tsaka yung kasama ko, gusto na rin nila po umuwi. May mensahe ka rin ba sa iyong pamilya dito sa Pilipinas? Ang mensahe ko po sa mga pamilya ko, sana maging ligtas din po ako at saka sila din po sa Pilipinas. Maraming salamat at patuloy ka naming imo-monitor at makikipag-ugnayan kami sa iyo, Jennifer, at idudulog namin ang inyong sitwasyon sa ating pamahalaan. Salamat, Jennifer Baduria, OFW sa Bahrain. Mag-iingat kayo dyan.